ube. Dioscorea alata. Purple yam. Ano man ang tawag dito, para sa mga Boholano, ube ang isa sa paborito nilang pagkain. Sa dami ng varieties nito sa probinsya, ang Bohol ay binansagan ng ube capital ng Pilipinas. Sa paghanap ko ng mga kwentong pagkain dito sa Bohol, natagpuan ko ang Bohol House of Ube na isa ng institusyon na nagtataguyod ng iba't ibang ube products. Kung madalas ay babae ang nagluluto, dito naman sa Bohol House of Ube, mga lalaki raw ang nakatoka sa kusina. Ang nasa likod nito ang magkapatid na sina Franz at Alan Labad. Gamit ang condensed milk, asukal, butter, at ang pinakakilalang ube variety sa Bohol, ang kinampay. Nagagawa nila ang ube jam na kinahuhumalingan sa loob at labas ng Bohol. Meron tayo nung ube. Ito, pinakuluan natin. Mga ilang oras yung pinapakuluan? Usually 2 hours po yung pakulo lang yan. Ito, interesting. Pang ilang generation na kayo ng mga nagluluto ng ube na ito? Saka, ito ba tinurusan nyo ng mga magulang nyo, ng nanay nyo, o ng tatay nyo? Kasi parang, in-expect mo, mga nanay at tita magluluto dito eh. Opo, kasi parang feeling ko pang 3rd or 4th generation na po kami nang nagluluto ng ube. Okay. And since yung family namin is marami pong lalaki, Oo. and mahihilig magluto yung lalaki, Oo. kami po yung gumagawa. Pero nag-start po siya talaga sa aunt ng lola ko. Okay. And eventually, napasa na po sa amin. Ang pagluluto ng ube kinampay jam, hindi basta-basta. Tiyaga at pasensya ang kailangan sa humigit kumulang 2 oras ng patuloy na paghahalo ng mga sangkap. Halo-halo at halo pa more para hindi dumikit ang ube sa kawa. Ito rin po, talagang consistent po yung luto namin. Minsan tumatagal po ng 2 hours yung paghahalo lang. Okay. Kaya sinabi namin na ang secret recipe po namin is love. Kasi pag hindi mo love yung ginagawa mo, hihinto ka ng paghahalo. Oo. So sasakit na yung kamay mo. Minsan pipilitin namin yung to the last point na talaga na bibigay na yung kamay namin, hahaluin namin. Yan na. Yun. Opo. Hindi talaga biro ang pagluluto nito, pero alam nyo bang hindi rin biro ang pagmamahal ng mga Boholano sa ube kinampay. Itong ube natin ay isang uri lang ba yan o iba't ibang variety yan? Dito sa Bohol may iba-ibang klase ng ube po dito sa Bohol. But ito yung pinaka sought after, yung hinahanap-hanap talaga, yung tinatawag namin kinampay. Kinampay? Kinampay. Pag may kita nyo po talaga, kasi may ube po na white, may ube rin po na purple pero hindi maamoy, may distinct na amoy siya. So pag binuksan niyo po, makikita niyo, violet na po kaagad yung loob ng balat. Tapos pag nilaga rin to, maaamoy mo yung kakaiba niyang amoy na hindi mo mahanap sa ibang amoy. Minsan kasi yung mga ube na regular, nag-aamoy lupa. Oo. Ito, siguro sa lupa rin ng Bohol, kaya iba yung amoy niya. Kasi tinry namin to, itong kinampay mismo, na pag tinanim mo sa ibang town dito sa Bohol, nag-iiba yung amoy. So parang napaka-maselan na ube po to. Ito rin. Pag sinabi mo maselan, ano po nangyayari? Ano, mahirap lutuin? O mahirap, hindi mo mabalatan ng tama? Kailangan mong ingatan din yung pag-handle niya. For example, magta-travel ka, kailangan mo siya ilagay sa fix na lalagyan kasi konting alog lang dito na nasisira yung skin niya. Pag nabubugbog siya, minsan pag nabugbog siya, nagiging lupa na yung part ng nabubugbog. Tapos kaya dito sa Bohol, inahalikan po namin pag nababangga namin yung ube. Kahit nasa millennials na tayo ngayon, medyo sumusunod pa rin kami sa mga tradition na ginagawa namin dito. So, nagsusorry kami tapos hinahalikan po namin yung ube. Hindi ka. Opo. Kaya minsan yung mga... Sabi ng mga kapitbahay niyo, ano nakain ng mga to? Hindi, yung asawa ko lang po. So, ginagawa mo, halimbawa, sige, pakita natin. Ito yung ube. Tapos feeling mo, na-offend mo siya. Anong gagawin? Mahalikan mo? Sabi mo, sorry ha, sorry. Ganun po. Ganun? Magsasorry po kayo sa ube. Sorry ha. Kaya minsan yung mga nagdi-deliver ng ube, yung mga jeep, pag nakikita nila na ano yung ilalagay mong cargo, minsan pag nakita, ay ube, hindi kami nagdadala ng ube. Kasi natatakot sila kasi baka ma-curse sila or gaba tawag namin. O Gaba! Tony Pet Gaba! Gaba! Makarama ka! Sabi siya, Mga ganun. okay, naglalapit sa akin eh. Oo. So, Apelido ko eh. mga sensitive talaga yung ube. Kung talagang nalagaw niyo, uy, ube, sorry ah, pasensya na ah. Pati na
tayo. Ganun? Ha? Tayo mga Pinoy, maano sa pamahiin di ba? We value, we honor tradition. Wala namang masama, walang mawawala kung obserbahan mo yung mga ganong mga tinuro sa'yo ng matatanda. Kaya sa mga nagluluto ng ube, taas ang aming respeto sa inyo. Yun lang, tama ang sinabi ng brother ko na kailangan mo lang love talaga yung pag-ano ng ube. Kasi doon din lumalabas yung sarap niya. Tama. Kasi kung hininto mo siya kasi di pa ganun kalapot, mag-iiba talaga yung lasa niya. Makalipas ang 2 oras, handa na ang ube kinampay. Tikpan na nga yan. Tama lang yung tamis, saka masarap. Magatas yung lasa. Actually, masarap din siya, medyo mainit-init. Pero sabi nga, mas masarap ang ube kinampay kung kakainin ito kasama ng mga mahal sa buhay. Ube kinampay food trip with newfound friends. May bonus pang view ng Bohol Strait. Bago yun dinadunk yung ube sa kape. Kahit ako hindi ko alam yun. Walang nga. Ano?